Paano kung yung rason kaya ka pagod at ubos na ubos sa organisasyon mo ay hindi dahil sa dami ng ginagawa mo? Paano kung ang totoo, ginagawa mo lang yung mga bagay na eksaktong kinopya mo sa iba? Oo nga eh. Parang isipin mo yung kalendaryo ng isang taong laging abala, di ba? Yung punong-puno ng kulay, may mga meeting dito, tapos may mga deadline doon, sunod-sunod na events, Parang makinang walang patayan. Pero kapag nilapitan mo yung taong yon at tinanong mo ng seryoso, na parang, teka lang, para saan ba talaga lahat ng ito? Ano yung dulo nito? madalas nakakabinging yung katahimikan na isasagot nila sa'yo. Wala kasing malinaw na direksyon, puro lang paggalaw. Kasi, ang bilis nating ipagkamali yung pagiging abala sa pagiging efektibo. Pag nakikita nating gumagalaw yung lahat, feeling natin may nararating tayo. Pero yung paggalaw, hindi yan otomatikong nangangahulugan ng pag-usad. At yan mismo ang bubusisihin natin sa deep dive na ito. Meron tayong gagamiting isang napaka-komprehensibong dokumento ngayon. Ang pamagat nito ay 100 Discovering Your Church's Mission Identity. Maganda yung source na yan. Oo, sobrang ganda. Ang mission natin sa pag-uusap na ito ay himayin kung bakit ba naliligaw ng landas yung mga organisasyon, partikular na yung mga simbahan, at kung paano nila muling mahahanap yung kanilang tunay na pagkakakilanlan o yung mission identity nila. Ipapakita natin yung pagkakaiba ng simple na pagkilos doon sa tunay na pagtawag o yung activity versus calling. Tama. At bakit nga ba yung pagkopya sa formula ng success ng iba ay mabilis na daan papunta sa pagkawalan ng sariling direksyon? Ang nakakatuwa rito, hindi lang ito para sa simbahan. Oo, magagamit mo ito kung nagpapatakbo ka ng negosyo o kaya nangunguna ka sa isang community. O kaya kahit sinusuri mo lang yung sarili mong karir. Okay, himain natin ito. Bago natin buuin kung paano hanapin yung identity, kailangan muna nating intindihin kung paano ito unti-unting nawawala. Ayon sa source natin, yung pagbagsak o pagkawala ng direksyon, hindi yan nangyayari sa isang iglap. Hindi talaga. Ito yung tinatawag nilang mission drift. Mabagal na pag-ano diyan. Hindi siya parang may malaking iskandalo tapos biglang babagsak. Hindi. Nangyayari yung mission drift sa pamamagitan ng daan-daang maliliit na kompromiso. Yung mga tilang inosenteng desisyon. At madalas naguugat ito sa cultural pressure. Yung pressure na sumabay sa agos ng lipunan. Eksakto. Nakakaramdam yung isang grupo ng matinding pangangailangan na maging katanggap-tanggap o kaya magmukhang successful base sa standard ng mundo. Kaya imbes na itanong kung ano yung dapat nilang gawin, Ang nagiging batayan nila ay kung ano yung papatok, kung ano yung sikat sa iba. Imitation yung tawag doon sa dokumento. pero sandali, hindi ba't practical at maganda namang matuto sa mga successful na grupo? Kasi sa mundo ng negosyo o sa school, palagi nating ginagawa yan eh. Totoo yan. Di ba? Tinatawag natin itong pagtingin sa mga best practices. Bakit nagiging mapanganib yung pagkopya kung malinaw namang nagdadala ito ng resulta sa kanila? Kasi maganda namang matuto, oo. Pero yung pagkopya ng walang discernment, dyan pumapasok yung panganib. Ang benchmarking kasi ay para sa mga sistema at proseso. Hindi para sa identity. Tama, nakakaligtaan natin na ang bawat pamamaraan ng isang organisasyon nakatutong yan sa isang particular na theology, kasaysayan, at konteksto na sa kanila lang. Kumbaga, yung karisma o estilo ng pamumuno ng isang tao, hindi mo pwedeng ipagkamali na universal na calling yon para sa lahat. Eksakto. Kapag kinopya mo yung panlabas na anyo, halimbawa yung estilo ng musika ng isang sikat na simbahan o yung disenyo ng programa nila, kapag ginawa mo iyon nang wala yung malalim na ugat na nagpatubo roon, ang nakukuha mo ay isang borrowed identity. Hiniram na pagkakakilanlan. Parang ang bigat dalhin yan, Nakakapagod yun. May ibinigay na babala mula sa Biblia, yung source natin. Sa 1 Samuel chapter 8, Ano yung nangyari doon? humingi yung bansang Israel ng isang hari. Pero hindi dahil kailangan nila ng bagong istruktura ng gobyerno. Humingi sila kasi
Gusto nilang maging, sa eksaktong salita nila, katulad ng ibang mga nasyon. Grabe. So isinuko nila yung natatangi nilang pagkakakilanlan para lang maging normal sa paningin ng mundo. Oo. At kapag nag-ooperate ka sa isang borrowed identity, ubusan talaga ng lakas yan. Isipin mo, kung ang natural na kultura ng grupo ninyo ay tahimik, Tapos, kinopya ninyo yung programa ng isang grupo na maingat at mabilis. Yung parang lagi may concert. mauubos ang lakas ninyo sa kapapanggap. Diyan nangyayari yung burnout. Gumagastos ka ng napakalaking energy para i-maintain yung imahe na hindi naman talagang lapat sa kung sino kayo. Kaya pala, nangyayari din yung mission drift kahit puro mabubuting bagay naman yung ginagawa ng grupo. Oo, kasi ang pagiging abala ay hindi katumbas ng calling. May binanggit sa source natin mula sa Gawa chapter 6, di ba? Oo. Yung tungkol sa pamamahagi ng pagkain. Oo, naging issue yung pamamahagi ng pagkain sa mga byuda. Napakagandang gawain yon, walang kaduda-duda. Pero napagtanto ng mga apostol na kung sila mismo ang gagawa ng lahat ng logistical na trabahong yon, Mapapabayaan nila yung pangunahing focus nila. Magagandang ideya. mismo, kapag ang isang grupo walang malinaw na limitasyon, sasagot sila ng oo sa lahat ng magagandang adikain hanggang sa maging labis silang abala. Dito na talaga nagiging kawili-wili. Kung yung pagkopya sa stratehiya ng iba at pag-ako sa lahat ng proyekto ay isang patibong, kailangan nating baliktarin yung proseso. Kailangan mauna yung pagkakakilanlan bago ang strategy. Identity before strategy. Kasi parang pagtatayo yan ng gusali, hindi ka muna bibili ng mga mamahaning bintana at pintuan nang hindi mo pa alam kung ano ba talaga yung itatayo mo. Oo nga naman, ospital ba yan? 'Di ba? O bahay para sa isang maliit na pamilya. Yung identity mo, yun yung blueprint. At ito yung pattern sa Biblia palagi. Na inuuna yung pangalan at pag-aari bago yung aksyon. Oo, belonging before action. Tinawag ng Diyos si Abraham at binigyan muna siya ng pangako bago inilatag yung estratehiya kung paano siya magiging ama ng maraming nasyon. Tapos sa bagong tipan, ganun din yung ginawa ni Jesus, di ba? Tinawag niya muna yung mga disipulo para sumunod sa kanya. Bago sila pinadala para mangaral. Kaya ang pagkakakilanlan, tinatanggap iyan, hindi iniimbento. Wow! Identity is received, not invented. Malaking pasanin yung naiaalis niyan sa mga leader, ano? Oo naman. Kasi madalas, feeling ng isang leader, kailangan niyang maging isang visionary genius. Na kailangan niyang lumikha ng misyon mula sa wala. Para ma-inspire yung mga tao niya. Pero kung ang simbahan ay pag-aari ng ni Kristo, ang trabaho pala ng leader ay hindi mag-imbento. Kundi kilalanin kung ano yung ibinigay na sa kanila, nawawala yung pressure na maging orihinal. Kasi hinihingi lang sa iyo na maging tapat. Kaya pala, kapag hindi malinaw itong pundasyon na ito, nagkakagulo-gulo yung mga konsepto natin ng vision, mission at values. Totoo yan. Kapag pinaghalo-halo mo yung tatlong ito sa dokumento, inihalin tulad ito sa isang barko. Barko na may 3 kompas na nakaturo sa magkakaibang direksyon, di ba? Oo. Paano mo patatakbuhin yon nang hindi kayo nagbabanggaan? Kaya aminin natin, madalas yung vision at mission statements, nagiging magagandang slogan lang yan, nakapaskil sa pader ng opisina. Tapos, hindi na binabasa ulit? Paano ba natin iihiwalay itong 3 ito para hindi maging corporate decoration lang? Ng magkakaibang tungkulin. Yung vision, iyan yung hinaharap na hinahangad natin sa ilalim ng Diyos. Kumbaga, yan yung horizon natin. Yes. Yung nagbibigay inspirasyon. Oo. Katulad ni Nehemias, yung vision niya ay makita yung muling pagbangon ng Jerusalem. Ngayon, yung mission, yan yung kalsada. Yung mismong trabahong tinawag tayong gawin ngayon. Eksakto. Ang partikular na hakbang para marating yung horizon. At ang ikatlo, yung values. Iyan naman yung kultura o governance. Kung paano natin tratuhin yung isa't isa habang ginagawa yung mission, di ba? Tama. Pero
para hindi yan liparin ng hangin at maging decoration lang, ang sagot dyan ay teolohiya. Theolohiya yung nagsisilbing angkla. Oo, kapag walang teolohiya, yung vision nagiging ilusyon o pantasya na lang. Tapos yung mission. Kilos pero walang malalim na direksyon. At yung values bumababa sa pagiging simpleng sentiment o kagustuhan na lang ng lipunan. Gets? Ibig sabihin, yung malalim na paniniwala natin yung nagbibigay ng bigat sa mga ginagawa natin. Tama. At para mas makita natin ito, may magandang halimbawa sa source natin tungkol sa kahalagahan ng konteksto. Ito yung kwento ng dalawang magkaibang simbahan sa isang lungsod, di ba? Oo, isipin mo, pareho sila ng teolohiya. Pareho yung ebanghelyong ipinapangaral nila, pero magkaiba yung misyon nila. Kasi yung unang simbahan, nasa isang transient neighborhood sila. Yung lugar na malapit sa mga university at opisina. Puno ng mga estudyante at young professionals. So, laging may dumarating at umaalis, walang nagtatagal. Kaya ang naging focus nila ay hospitality, ebanghelismo at table fellowship. Gusto nilang maging tahanan para dun sa mga naghahanap ng kabilangan kahit pangsamantala lang. Eksakto. Ngayon, yung ikalawang simbahan naman, Na nasa isang lungsod lang din, di ba? oo, pero matatagpuan sila sa isang rooted or generational neighborhood. Dito, hindi masyado nagbabago yung populasyon. Mga pamilyang matagal nang nakatira roon. So hindi uubra yung approach ng unang simbahan sa kanila. Hindi talaga. Kaya ang focus ng ikalawang simbahan ay intergenerational discipleship, pastoral na katatagan. Pag-aalaga sa mga nakatatanda. Parang parang dalawang magkaibang disenyo ng bahay yan. Paanong magkaiba? Yung isa, dahil laging may mga biyaherong dumadaan, laging nakabukas yung pinto. Laging may kape na nakaredy para sa mga bisita. Tapos yung ikalawang bahay naman may makapal na pader at malaking hapagkainan para sa lolo, anak at mga apo na laging sabay-sabay kumain. Ang ganda ng analogy na iyon. Parehong tahanan pero magkaiba ang gamit dahil magkaiba yung pangangailangan ng mga nakatira doon. Kaya pala idinidiin na hindi banta sa teolohiya yung konteksto. Hindi talaga. Ang konteksto ay kung saan isinasabuhay yung teolohiya. Kaya hindi dapat mainggit ang isang grupo sa tagumpay ng iba. Kasi ang pagiging tapat o faithful ay hindi nangangahulugan ng pagiging pare-pareho. Sameness is not faithfulness. Mismo. Ngayong alam na natin itong lahat, paano ba ito ia-apply ng isang grupo? Lalo na kung nasa mission drift na sila. Dito papasok yung tinatawag sa dokumento na disciplined honesty o yung matapang na pagkilatis. Pruning ang tawag dyan. May 5 hakbang na binanggit sa source, di ba? Una, sumulat daw ng tapat na mission identity statement. Pangalawa, pangalanan yung 3 teolohikal na paninindigan na nagpapatakbo doon sa misyon. Tapos yung pangatlo, ito yung medyo nakakakaba, ihambing yung sinasabing identity sa totoong aksyon. Oo, kailangan mong suriin kung saan ba talaga napupunta yung pera ninyo, yung oras sa kalendaryo, at yung lakas ng mga leader. Kasi ang financial records at kalendaryo, hindi iyan nagsisinungaling. Hindi talaga. Doon mo makikita kung ano yung totoong misyon ninyo, hindi sa website ninyo. Tapos yung pang-apat na hakbang, magbawas o isubtract yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa misyon. At yung pang-5, balikan itong statement na ito taon-taon. Teka lang, ang hirap nung part na magbawas? Kasi nakaka-attach kaya yung mga nakasanayang tradisyon at programa? Emosyonal talaga yan. Paano mo tatanggalin yung isang bagay na matagal nang nandyan kahit hindi na gumagana? 'Di ba? Magagalit yung mga tao. Oo, kaya iniiwasan yan ng mga leader. Pero ipinapaliwanag dito yung babala mula sa Juan chapter 15 tungkol sa pagpuputol o pruning. Yung sa puno ng ubas? Oo, ang pagpuputol kasi hindi yan parusa. Ginagawa iyon para ihanda yung halaman na magbunga ng mas marami, 'di ba?
Tama. Kapag hinayaan mong manatili yung mga patay na programa, sinisipsip lang nila yung oras at pera na dapat sana napupunta sa mas mahalagang bagay. Minsan pala ang pagiling tapat sa misyon ay nangangahulugan ng pagkabigo sa inaasahan ng iba na gusto lang i-maintain yung nakasanayan. Ganun na niya. Kaya anong ibig sabihin nito para sa iyo? Sa lahat ng napag-uusapan natin, dapat mong tandaan na ang pagkakakilanlan o identity ay dapat laging mauna bago ang estratehiya. Kasi yung pag-alam kung sino ka talaga ang pipigil doon sa walang katapusang pagkopya sa iba. Nakikinig ka man dahil nagpaplano ka para sa organisasyon mo, nag-oorganisa ng komunidad, o sinusuri mo lang yung sarili mong buhay, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang maging impressive para maging matagumpay. Kailangan mo lang maging faithful sa kung ano yung tunay na tinawag na gawin mo sa kinalalagyan mo. And bago tayo magtapos, gusto kong iwan itong isang tanong para pag-isipan ng mga nakikinig. Ano yon? Batay doon sa ideya na identity is received, not invented, isipin mo yung sarili mong buhay o grupo ngayon. Okay? Ikaw ba, pagod na pagod ka na ba? Dahil sinusubukan mong i-perform at panindigan yung isang identity na inimbento mo lang. O kaya yung kinopya mo lang sa iba? Oo, sa halip na tanggapin at yakapin mo sana kung ano yung totoong layunin na ibinigay para sa'yo. Grabe, napakabigat at napakagandang tanong yan. Isang malaking sampal pero kailangan nating marinig. Hanggang sa muli nating pagbubusisi ng mga kaalaman, hanggang sa susunod.